ang mga mahal na araw, ang magpakasakit, mamatay at muli mabuhay para sa aming kaligtasan. Sa araw na ito tayo nagsasama-sama ang matagumpay niyang pagpasok sa templo. Kaya sana po ibang muna natin ngayon ang mga mahal na araw, ang magpakasakit, mamatay at muli mabuhay para sa aming kaligtasan. Nawa ay makahati niya sa kanyang pananalig sa kamatayan at sa kanyang pagkakas. Pinaghati-hatiin niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Itong araw na ito ng tinatawag nating mystery, Paschal mystery of the suffering and death and resurrection of Christ. Ang Panginoon ay nagpakita na talagang mahal niya ang tao na kanyang nilikha. At kahit na naging taksil tayo at marami sa Panginoon, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya itong panahon ng mahal na araw, bigyan natin ng kaunting oras at panahon ang ating sarili na makapag-usap palagi sa ating Panginoong Diyos.
katawan ni Kristo inialay sa krus, parangal at papuri ngayon at magpakailanman. Katawan ni Kristo muling nabuhay sa libingan, parangal at papuri ngayon at magpakailanman. Lahat ng paraay tinukso siya tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Napatanong po ako sa Diyos, Lord, sa dinami-dami ng taong ito, naririnig mo ba sila? Bago pa tayo pumila ng mahaba, bago pa natin mahawakan ng imahe ni Lord Uweng, alam na ng Diyos ang daladala mo sa pagpunta mo sa dambanang ito. Gilid na po tayo. Pwede na ba pahawakin? Pwede na ba Tayo ay pinagaling sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Ibig sabihin, dahil sa ating kahihiyan, sa ating mga nagawang kasalanan, wala na tayong magawa kundi magpatira pa sa harap ng Diyos. Wala na tayong magawa kundi manikluhod sa harap ng Diyos. Dahil ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinaghilom niya sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos. Tayo ang nagkasala, pero ang anak ng Diyos ang nagbayad. Tayo ang nagkasala, pero ang anak ng Diyos ang nagdusa. Dahil sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinaghilom ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, tumahimik tayo sandali at sabihin natin sa ating Diyos na nagmahal sa atin ng lubos, salamat Panginoon, pinaghilom mo ang sugat ko sa pamamagitan ng sugat mo. Turuan mo akong maging tagahilom sa aking kapwa-tao.
Kristo'y ating buhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang aming makapangyarihan sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong tinutulungan, ng linas ng iyong kaliwanagan. Sa pamamagitan ng iyong anak sa aming mga espiritu, magpasa. Ang lahat ay naging isang katotohanan sa libu-libong taon ng buhay ng sanlibutan. Ang salita ng Diyos ay nagkatawan tao. Kaya't sa pagdiriwang na ito, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, kundi ibinibigay natin ang sarili natin sa Kanya. Sapagkat tayo nagmula sa Kanya rin tayo babalik. Ang buhay na taglay mo at buhay ko ay sa Kanya. Ang lahat ay nagaganap pag ito'y kagustuhan ng Diyos. Kung mayroong natatapos, may nagsisimula. Pag nilayan mo ang salita ng Diyos at hayaan ang salita ng Diyos ay maglakbay. Saan? Hindi lang siguro 40 days. Maglakbay pababa sa iyong puso. Kung ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, wala ka nang hahanapin pa. Minamahal na mga kapatid, tandaan ninyo, di patapos ang Diyos sa storya ng buhay mo. Ang libingan ay dapat sarado, pero nang pumunta si Maria at ang mga alagad ni Jesus, natagpuan itong bukas. Hindi lang basta bukas ang libingan, ay walang laman. Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagsulat ng storya ng buhay mo. Handa mo bang buksan ang puso mo para makapasok si Kristo? Babago ni Kristo ang storya